Do not allow yourself to be distracted from anything na dumarating sa buhay mo. Ano ba mga distractions sa buhay ng tao? Yung mga babae, karamihang distraction sa kanila, mga lalaki. Ba't di na kayo nagtanda? Matagal na yung distraction yan eh. Amen po ba? Hello? Matagal na distraction yan, ba't di pa rin tayo natututo? Patagal na natin. Amen? Dedicate na natin ang ating sarili sa Panginoon na kay Lord lang tayo talaga. Do not allow yourself to be distracted from anything. Yung iba naman pera, nag-aalok ng pera, nililigawan ka, magbibigay sa'yo ng pera, bigay mo bang account? Naranasan ko yan eh. Brady, kinukuha bang account ko, magbibigay daw ng pera para sa church. Hindi ko binigay. Baka mamaya ay, ano na. So ano bang nakakadistract sa atin? Pangarap siguro, mundo, lust of the flesh, ano mang bagay na nakadistract sa atin, huwag na natin i-allow na maging makapangyarihan to sa atin. Amen? Sabihin natin, focus. Focus. Sabihin mo sa katabi mo, focus. Focus. Kailan mo nakafocus? Di ba? Ikaw nila, I am focused to the Lord. Ang focus ay ganun, hindi ganun, di ba? Mga lalaki, ikaw lang ang tinitingnan ko. Pero isang mata doon nakatingin, yung isa doon. So, ano nakapalog dito, mga kapatid ko? Ito na po last Sunday ko dito. Sa legal, kasi hanggang 10 na lang po ang visa ko. Iniisip ko kahapon, sabi ko, Lord, ano kaya ang amin? Pero itong prayer natin, hindi na sana ako mag-exit. Pero nagtanong po tayo sa immigration, dapat po talaga umexit at ang processing ay 2 months. So, para sa hindi nakakaalam, noong August 1, nag-submit na po ako ng papers natin sa immigration. Wala pang reply, ano? Ang reply nila ay dito sa church. At ang pinaka-employer natin na representative ay si Pastor Liway. So, sa kanya tatawag yun. Wala pa po silang sinasabing kung ano pa ba na kailangan ba ako manatili. Pero nagpapray sana tayo na makapanatili ako dito na hindi na ako lalabas ng Hong Kong. So, ano yung pagpapray natin? Kasama sa prayer natin as pray for holiness and purity of this church. Hindi lang natin ito ipagpapray kasi may kailangan tayo. Amen po ba? Dapat, ito na talaga yung buhay natin. I-dedicate na natin ang church na ito at ang ating mga sarili na makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen po ba? Sa anumang bagay na hindi nalulugod si Lord, hindi ito magtatagumpay. Amen. So, yun ang prayer natin. Let us pray for our dedication to serve God. Marami nang naglilingkod dito kay Lord. Marami sa inyo naglilingkod sa Panginoon. Pero dapat lahat kayo, kahit ano man ang kakayahan nyo, ipaglingkod nyo sa Panginoon. Amen? Kahit sa maliliit na bagay, let us pray for our dedication to serve God. Hindi lang dito sa building, kundi sa labas. Minsan napapagod tayo, kamukha nun, may mga nag-terminate. Ano gagawin natin? Minsan meron nagsabi sa akin, minsan pasora, ginagamit na lang church. Na parang alam mo yung isang kagamitan para may matinhan, tapos pagka may trabaho na sila, kinakalimutan na tayo. Pero ano sabi ko sa kanya? Kung ganun man yung mga tao, basta ang puso ng church na ito, narito tayo to be a shelter. Narito tayo para tumulong. Para in any way, maibigay natin kung ano yung gusto ng Panginoon na ibigay natin sa kanila. Ano man ang response nila doon, nasa kanila na yun, pero alam ko, naniniwala akong isang araw, yung mga narinig nila, habang narito sila ay dala-dala nila yun. Amen. At yun yung makakapagbabago ng kanilang buhay. So, ipapray natin yun. Our dedication to serve God with our whole heart, with our soul, and with our mind. So, habang wala ako dito, hindi dapat mabago ang ating conviction. Ano conviction natin? Lagi tayong maging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Hindi tayo compromisers. Ano yung sabihin ng compromisers? Gagaya tayo sa mga tao sa labas para dumami ang miyembro natin. Okay lang yung walang pakundangan. Hindi dapat magbago. Yung lesson kanina doon sa church, so merong umalis, binabalik nila. Wala na pastora. Yay! Party tayo. Pwede na tube. Nakita mo, naka-tube, naka-mini. Wala si pastora. Di naman niya tayo mag-check. Huwag tayo mag-picture taking. Mga kapatid ko,
Nakasanayan ng mga taong sabihin, pag wala ang pusa, nagkakagulo, daga. Pero dapat dito sa Light Church, hindi ganon. Kung wala puso, ang mga daga nagkakagulo para ano? Gumawa, mag-impok, hindi ba? Gumawa ng mabuti. Amen po ba? So, sama-sama tayong manalangin. Nag-expect tayo ng mabuti na matatanggap natin sa Panginoon. Dapat lahat tayo. It's just a matter of choice. Lagi ko sinasabi ito. Destiny is not a matter of chance. It's a matter of choice. Kung ano ang mangyayari sa buhay mo, if you want to live God's way and if you want to live the world's way, pagpili mo yan. You choose. Nakalagay sa Deuteronomy, ito pang makasan natin verse, Deuteronomy 11. Basahin nga po natin. Deuteronomy 11, 26 to 28. Sa araw na ito, itatakda ko sa inyo ang pagpapala at sumpa. Pagpapalain niya kayo kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos. Ngunit susumpain niya kayo kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Pagdating ninyo sa lupain ipasasakop niya sa inyo, ang pagpapala ay bibigkasin ninyo sa bundok ng Gerizim at ang sumpay sa bundok ng Eban. Sige, pakituloy na po hanggang 32. Ang mga ito ay nasa ibayo ng Jordan sa tapat ng Gilgal, sa tabi ng Encina ng More, sa lansangang pagkanluran sa lupain ng mga Kananeo, sa Araba. Malapit na kayong tumawid sa Jordan upang sakupin ang lupain ibibigay sa inyo ni Yahweh. Pagdating ninyo roon, sundin ninyong mabuti ang kautusan at ang mga tuntuning inilahad ko ngayon sa inyo. Amen. Merong paalala dito si Moises. Pagdating nyo doon, sundin nyo lahat ng kautusan na binigay sa inyo. Mga kapatid ko, mahaba pa naman tayo nag-aaral, di ba? Biblia, lagi tayo nag-aaral dito, umaga, sa hapon. Huwag natin kakalimutan ang utos ng Panginoon. Naglagay si Lord ng dalawa. Sabi, behold, I set before you today a blessing and a curse. Salamat, sis. The blessing, if you obey the commandments of the Lord, your God, which I command you today. Blessing, obey. Sabihin niya natin, blessing. Blessing. Obey. Obey. Sabihin natin, obey. Obey. Sabihin natin, blessing. Blessing. Yun ang magkatapat. Di ba? Ang sabi dito sa 28, and the curse if you do not obey. So, sabihin natin, curse. Curse. Sabihin natin, disobey. Disobey. Ano gusto mo, curse o blessing? Blessing. So, you need to obey. Amen? Obey and be blessed. Ang pagpapala nasa pagsunod. Ayaw ni Lord ng mga hindi sumusunod. So dito, sinabi dito, nasa kabilang side. Kasi tatawid sila ng Jordan eh. Tinapik natin na karangin ko. Nasa kabilang side ng Jordan, blessing. Di ba? May nilagay na lugar. Dito mo sasabihin yung curse. Dito mo sasabihin yung blessing. Ito makikita natin lagi sa Panginoon. Naglagay siya ng lugar na kung saan pinaghihiwalay niya yung blessing at curse kasi mamimili ka. Sa Garden of Eden, inilagay sa gitna ng garden yung tree of the knowledge of good and evil and the tree of life. Kasama ko ba kayo? Amen. Bakit nilagay sa gitna? Inuutos ni Lord, ito lang naman ang kanyang boundary. Kainin mo lahat. Ito boundary. Ano boundary? Maliban sa puno na ito, the tree of the knowledge of good and evil. Pero kinain pa rin. Lesson. Naglagay si Lord ng boundary. Huwag mong itatry na lumagpas doon kasi merong curse. Nakaakibat yung paglagpas doon. Amen? Kinurse yung ground, kinurse si Eva, yung panganak, diba? Paghirap. Kinurse din yung ahas, kinurse si Adan. Amen po ba? Huwag kang matatem na mag-cross boundaries na inilagay ng Panginoon. So, pagsunod, pagpapala ang kasunod nun. Pero, disobey, ayaw mo sumunod, curse. Nagtataka ka, bakit hindi manatili yung prosperity sa'yo? Meron ka bang problema sa pagnatili ng prosperity sa buhay mo? Naghihirap ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, naghihirap ka ba? Financially, kahit anong klaseng paghihirap yan, naghihirap ka ba?
baka meron tayong mga pagsawahay na ginagawa. Sa Joshua, sinabi niya, choose for yourselves whom you will serve. Di ba? Choose for yourselves this day whom you will serve. Sino sasabihin niyo? Yung Diyos-Diyosan o ang totoong Diyos? Mamili kayo! Amen! Nakapamili ka na ba? Sabi ni Joshua, kung yan ang pinili niyo, basta ako. As for me and my house, we will serve The Lord. the Lord. Ayaw niyo pinili si Lord, basta ako. Isinetel ko na ito sa sarili ko. Eto mga kapatid ko, iwan ako sa inyo. Isettle mo na ang sarili mo, basta ako. Kay Lord ako. Amen? Sabihin nga natin, basta ako. Kay Lord ako. Walang dapat na makaakay sa'yo. May nag-aakay sa'yo. Malas ka na dyan sa galit sa life. Puto yan. Ano isasagot mo sa kanya? Kay Lord ako. Umalas ka na sa galit sa life. Hindi maganda church yan. Ano isasagot mo? Basta ako, kay Lord ako. Hindi ko sinasabi we are the only true church, but we believe na tayo ay nasa Panginoon at alam natin ang ating pinananampalatayanan at tinuturo ay totoo. So mamili ka. Nasa pagpili mo yan. Naghihirap ka, baka kasi nandun ka sa world's way. Gusto mong yumaman? Lead God's way. Amen. Sa oras na ito, tumayo tayo lahat, meron tayong communion.